guys, for today's vlog, nandito tayo ngayon sa K-Servico Taguig at isa na namang bagong scooter ang ating kasama, trending na trending and always sold out, Dink 150R. Kaya na itong makipagsabayan sa mga maxi scooters na trending ngayon. Tutok lang kayo dahil check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. Meron siyang 3 available colors. Itong vlog natin ngayon na kulay puti, meron din siyang blue at saka glossy black. Tindigan muna tayo guys, itong scooter na to may kamukha siyang Gladiator. Alam niyo yung helmet, ayan, ganyan yung tsura niya. And pag makikita niyo siya in actual, very premium yung pagkaka-design. Napakahalata nung kanyang beak dito sa kanyang harapan. Ang atin namang first impression dito sa motor na to, tatagal talaga to. Dito tayo sa kanyang front wheel, ang size nung kanyang front, 120/70 by 13. Malapad na to. Benefits naman ng pagkakaroon ng malapad na gulong. Yung mga maliliit na butas sa daan, hindi mo masyadong ramdam. Kapag sa banking, mas safer. Brand naman nung kanyang gulong, naka-Maxxis to, and yung signature na design ni Kymco sa kanyang alloy wheels, andyan pa rin. At syempre, tubeless na to. Dito naman tayo sa kanyang braking system, single floating disc, 3mm din yung kanyang thickness, at doon naman sa kanyang caliper, naka 3-pot caliper na yan, at equipped with ABS. It is equipped with ABS dito sa kanyang harapan, pati na rin doon sa kanyang likod. Napakaganda rin naman ng equip ng ABS yung motor mo. Kasi kapag naka-disc pa lang yung motor mo, napakakapit na, no? Dadagdagan mo pa ng ABS. Dun sa mga sudden stop, very effective siya. Ang ganda nung kanyang caliper, no? Mukha siyang aftermarket dito sa banda rito. Meron din siya ditong built-in na reflector. Pag pumapasok ka sa mga kanto, dagdag visibility yan. Itong motor na to, ang maganda dito, meron na rin siyang traction control system. Yung wheel niya sa harap at doon sa likod, pinagsisynchronize niya para iwas skid o kaya madulas sa daan. Yan, gamit na gamit yan lalo na pag tag-ulan, pag nasa long ride ka, unexpected mo yung mga road condition, gamit na gamit mo yung traction control system. Isa naman sa napansin natin dito, napaka-wide nung clearance niya dito sa kanyang suspension. At kung magpapa-oversize ka ng gulo, pwedeng-pwede pa kasi napakalubang pa nung clearance niya dito. At isa pa sa napansin natin dito sa motor na to, meron na rin siyang wheel balancer. Ayan o, nandito siya. Ang gamit naman ito para pantay yung pudpud ng ating rubber. Dun sa mga leading scooters natin, walang ganito. Extension naman nung kanyang fender, hindi mo na kailangang mag-add na mudguard kasi mahaba na rin siya hanggang dito sa ilalim na. Dito na rin nakapwesto yung kanyang radiator. Kung makikita mo siya in actual, meron na rin siya ditong coolant indicator. Ayan, makikita mo dito kung high or naka-low na siya. Suspension naman natin, telescopic fork pa rin. And if we will compare sa mga sikat na scooters natin ngayon, mga maxi scooters natin, mas mataba yung kanyang telescopic fork. Sa looks nito, parang mas mataas ang kayang i-handle na stress. Dito nga tayo sa kanyang headlight, makikita natin dito, napakatapang nung kanyang headlight. Aho na to or automatic headlight on. At makikita natin dito, meron na rin siya dito sa baba. Daytime running light yan. Ito yung kanyang high and low. Dito naman, nasa taas yung kanyang signal light. Na sinasabi ko nga sa inyo, mas maganda yung nasa taas yung signal light. Kasi kung papasok ka sa mga intersection, may mga kasalubong ka, mas kita nila kung nasa taas yung kanyang turning light. Meron siyang design dun sa kanyang turning lights. Punta naman tayo dito sa parteng itaas niya. Meron siya ditong clear windbreaker. Ayan, napakataas na rin niya. Nakakatulong yan sa pag-lessen ng air drag, tapos yung mga alikabok, mga insekto na papunta sa'yo, yan yung sasalo or magdi-deflect. Kaya masasabi ko rin dito, maganda rin sa long ride. Kasi meron na siyang stock na mataas yung kanyang visor. At isang nagustuhan natin dito, yung thickness ng kanyang visor, napakakapal. Masasabi mo talaga yung pagkakagawa ni Kymco sa kanya is quality. Ang downside lang dito is hindi na move yung kanyang visor or hindi na itataas or na ibababa. Dito rin makikita natin yung emblem ni Kymco. Ayan. Mapapansin din natin dito sa kanyang fairings. Ito, mula dito, tapos hanggang dito, glossy black na siya. Sa kanya namang side profile, nagiging uso na yung minimalist yung design niya. Ang decals lang dito is 150, kulay itim, tapos dun sa side niya ay yung Dink R. Puntan natin dito sa kanyang handlebar. Dito muna tayo sa may bandang left. Levers natin, yan, adjustable na rin siya para bumagay dun sa timpla ng kamay mo. And meron din tayong mga buttons dito. Ito para sa akin sa mga 150cc to 160cc category. Unique siya. Kasi andito yung kanyang passing, hindi tayo maninibago pag nakasakay tayo kay Dink. And nakaseparate na yung kanyang traction control system. Pwede mo siyang i-on or pwede mong i-off. Nandito rin naman yung kanyang dimmer. Ayan, yung kanyang high and low.
At meron din siya ditong buttons for the signal lights or the turning lights. At ang ganda ng mga buttons niya, no, yung quality niya. At andito rin yung kanyang busina. Yung kanya namang rubber, makapit rin sa kamay. May mga designs na rin siya na unique. Tapos dito sa pinaka-tip niya is bakal na rin to. Itong kanyang handlebar, may binabagayan pala to, no? Dun sa sinabi natin, dun sa nakaraang vlog natin, itong ganitong design, parang napag-iwanan na, no? Pero may binabagayan pala siya. At ang maganda dito, meron na rin siyang mga burda. Isa rin sa feature ni Dink, andito na rin yung charging port niya. Ayan, wala na siya dun sa kanyang pocket. Mas accessible na siya, na magnet siya. May magnet siya sa ilalim. Ayan. Meron siya ditong space para ilabas mo na lang yung cord mo, isaksak mo na lang dun sa cellphone mo. Right side naman natin, meron siyang kill switch. At meron din siyang buttons para sa kanya panel gauge, yung up, down, and select. Meron din siyang push button para sa kanyang electric starter. Dito naman tayo sa kanyang digital panel gauge. Since hindi pa to activated, ikukwento ko muna yung mga parts. Dito sa may bandang left niya, oil service or service indicator. Iilaw yan kapag kailangan mo nang i-change oil si Dink. Kapag naka-reach ka na ng 2,000 kilometers, iilaw na yan. Yung susunod naman niya, yung ABS indicator niya. Tapos, check engine indicator, magkahiwalay din yung kanyang turning lights dyan. Yung high beam indicator niya, andyan din. Tapos, dito sa pinakadulo niya, andito yung traction control system. Dito sa gitna, trip meter. Dito sa medyo taas niya, coolant indicator. Dito sa pinakataas, RPM. Hanggang dito, RPM yan. At meron din dito yung kanyang speedometer. Ayan, pwede mong iselect sa MPH, miles per hour, o kaya kilometers per hour. At meron din pala dito yung battery indicator niya. Dito naman sa kabila, andito yung kanyang clock. Dito sa baba, andito yung kanyang fuel indicator. Next natin guys, dito naman tayo sa kanyang ignition. Yes po, keyless na rin po ang ating Dink. Centralized na siya. Meaning dito mo nabubuksan yung kanyang upuan. Yung kanyang oil cap, paano buksan yung kanyang upuan? Counterclockwise mo lang. Mabubuksan na natin yung kanyang upuan. Kung gusto mo namang buksan yung kanyang gas cap, clockwise mo naman siya. Napakagandang gamitin, very convenient na. Halimbawa kung may mga nakaangkas kang mga karga, hindi mo na kailangang baklasin, dito ka na maggagas. Dito naman, front pocket, isa lang. Since nandito yung gas cap niya, pupush mo lang to. Ayan, may compartment na rin siya. Malalim na rin siya. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang footpad, meron siyang pang cruising type, ibig sabihin pwede yan pang long ride, hindi yan nakakangalay, at meron din siya dito ng kanyang standard, at napakadaming design or napakadaming angles ni Dink na design dito sa kanyang footpad. Ang gas capacity naman nito, 10.7 liters, napakalayo na ng mararating mo bago ka mag full tank ulit, pwede sa long ride, at yung kanyang gas consumption, 40 kilometers pataas. Isa sa hinahanap natin sa scooter ay yung kanyang gulay board. Wala siya dito, pero bumawi naman siya. Meron siya ditong utility hook, hindi nyo nakikita. Pero ito, nakatago lang siya dyan pag di mo siya ginagamit. Ipupush mo lang siya pabalik. Dito naman tayo sa kanyang seat compartment. Ayan, napakaluwang na rin niya. Pwede na rin dito yung isang full face helmet, extra baggage. Ang napansin lang natin dito, wala siyang tool organizer na nakalagay dyan. Pero meron naman siya helmet hook dito. And hindi siya basta-basta tutumba or magsasara kasi meron naman siya dito spring. Dito sa kanyang side stand, may kill switch na rin siya dyan. At meron din siyang reminder dito. Sinasabi dyan, dapat naka-close muna yung side stand mo bago mo i-start. Stress naman nito, ayan, nakatago. Tapos kung gusto mong gamit, dipindot lang yan. Ito naman guys, yung itsura dito sa kanyang right side. Mahaba na yung cover ng kanyang pipe or yung kanyang heat guard hanggang dun, no? Napakalinis lang din doon. Wala na yung radiator natin doon, nandun na sa kanyang harapan. At sobrang lapad din nung kanyang gulong dito, 130/70 by 13. Siyempre dito sa kanyang likod, nakadisk pa rin to. Naganda na ko dito sa capsule niya dito. Ang isa pang nagustuhan ko sa kanya, madali lang tanggalin yung kanya suspension kasi nakalitaw lang yung kanyang mga bolts dyan. Dito naman sa kanyang side, ito lang yung kanyang decals. Ayan, naka-emboss na Dink R. Taillight naman, futuristic na rin yung design niya. Makikita natin dito na all LED na yan at may nakatago din ditong safety feature na kapag mag-sudden stop ka or sudden brake ka, ang effect ng taillight mo is magiging blinker siya. Ang di ko lang nagustuhan sa kanya, sobrang laki ng kanyang taillight. Nakalabas pa rin yung kanyang signal light dyan. Pero overall sa design, very good siya, napakaganda. Lalong-lalo na tong kanyang fender, napakaganda ng pagkakadesign sa kanya. Dito na tayo sa kanyang makina, ang pinaka-aabangan ng lahat. Napakaganda ng pagkakadesign sa kanya and may naka-engrave din dyan na Kimco. Itong kanyang airbox, napakalaki na rin. Ngayon lang tayo nakakita niyan. Yung design na ganyan. Ang engine type nito,
single cylinder, single overhead cam, at naka 4 valve na rin. Ang horsepower naman nito, maximum is 11.2 kW at 8,500 RPM. Max torque naman nito is 13.2 Nm at 6,500 RPM. Napakalakas na rin niya. At syempre, liquid cooled na to. Kung want nyo namang mag-avail ng ganitong motor, gawin nyo na lang akong reference. Ang height ko po ay 5'6". At sa unang upo natin, naka-tiptoe boat fit natin. Kung na-experience nyo ang sumakay sa NMAX PCX ADB, maninibago kayo sa footpad nito kasi medyo mataas siya mula sa sahig. At yung ating legroom dito sa motor na to, okay naman. Pero ang napansin lang natin, medyo malapit na yung tuhod natin sa kanyang handlebar. SRP naman guys, 149,900 pesos. Yung kanyang installment, ilalagay ko na lang dyan sa inyong screen. Kung gusto nyo makita si Blink 150 in actual, ilalagay ko na lang dito yung kanilang address. At kung gusto nyo mag-inquire dito sa malapit sa area nila, ilalagay ko na lang dito yung kanilang Facebook page, contact number. At para naman sa ating mga keyboard warriors, ano naman ang masasabi nyo dito sa Blink 150R? Ang inyong mga nasa isipan, i-comment nyo na dun sa comment section below. At sana po nag-enjoy kayo sa ating video. Makapag-subscribe po sana kayo at i-click nyo na rin ang ating notification bell para lahat ng bagong scooter na i-upload natin, manonotify kayo. Please support me na rin po sa ating Facebook page at sa ating TikTok na yung link ay nasa description. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!